Broadcasting Company. The country's friendly station, Radio Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radio Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. DXTC 95.9 Radio Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITPI. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-lain na padlantaw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurot-lain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio Natin. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM, Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon, Central Mindanao. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP licensor PB Jawaril, at sa aming news head, Ms. Noronisa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras, Radyo Natin Caroline Abbas. 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang oras na nahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang na People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa ating pangunang balita, bumisita si Minister Muslimin Orbapamo sa GSEM ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM upang makipagpulong kay City Mayor Muhammad Bruce Matabalaw noong ikasampo sa buwan ng Abril 2026 sa People's Palace sa lungsod ng Cotabato. Ang pagbisitang ito ay minarkahan bilang simbolo ng leadership across generations kung saan nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ang dating alkalde ng lungsod at naging lingkod bayan sa mahabang panahon at ang kasalukuyang leader na nakilalang bilang mayor para sa lahat. Kasama sa nasabing pagbisita sina Honorable Muhammad Shaid Zaruk Isema, Barangay Chairman ng Rosary Heights 7, Cotabato City, at Honorable Datu Awisema, Chairman ng Mother Barangay Tamuntaka. Tinalakay ng dalawang panig ang mga usaping may kinalaman sa pag-unlad ng lungsod at pagpapatibay
ng ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya. Naniniwala ang parehong panig na ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga leader mula sa iba't ibang henerasyon ay susi sa mas maunlad at mapayapang Cotabato City. 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, samantala nasa line 2 si radyo natin Morsida Giamad. Yes, iarangkada mo na. Inaresto ng mga pulis ang 2 lalaki matapos na makumpiskahan ng hinihinalang shabu sa Tugunan Special Geographic Area BARM. Ayon sa report, kahina-hinala umano ang kinikilos ng 2 sospek habang sakay ng motorsiklo at dumaan sa isang PNP checkpoint sa nasabing lugar. Na ito naman ang nag-udyok sa mga otoridad na magsagawa ng masusing inspeksyon. Kinilala ni Tugunan MPS Chief of Police Lieutenant Kasan ang mga sospek na sina Henry Pua, taga Barangay Kilawag, Pikit, North Cotabato, na nakumpiskahan ng shabu na itinago umano sa kaniyang brief at ang kasama nito na si Tani Giamalon na isa umanong habal-habal driver. Sa ngayon, nasa custodial facility na ng Tugunan MPS ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang report mula dito sa SGA para sa Arangkada Balita. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama Bangsamoro. At yan ang report mula dyan sa may Special Geographic Area. Mula kay radyo natin Morsida Giamad. 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa iba pa nating mga balita, patuloy ang outreach program ni Member of Parliament Abdul Basit Benito sa pamagitan ng pamahagi ng konstruksyon ng materials para sa isang madrasa at donasyon ng sound system para sa isang masjid. Noong ika-6 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan, ang mga materialis ay nakalaan para mapaganda ang pasilidad at mapabuti ang kapaligiran sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Samantala, ang sound system naman ay inaasang makakatulong upang mas mapahusay ang serbisyo at komunikasyon sa mga nananampalataya. Bahagi ito ng patuloy na suporta ng opisina para sa mga inisyatibong o institusyong pang-edukasyon at panrelihiyon sa lugar. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo at komunidad sa tuloy-tuloy na suporta at tulong na ipinagkaloob ng opisina para sa kanilang mga institusyong pang-edukasyon at panrelihiyon. Sampung minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at nagbabalik si radyo natin na Morsida Giamad. Yes, iarangkada muna. Ipinamahagi ng Ministry of Labor and Employment o Bongole BARM ang mga stipend para sa 321 ng mga asatids o ostages sa ilalim ng Bangsamoro Internship Development Program. Ito ay ginanap noong 8 ng Abril ng taong kasalukuyan sa Jamiat Institute of Technology, Cotabato City. Ang mga benepisyaryo ay mga miyembro ng Hayatul Ulama mula sa Special Geographic Area, Cotabato City, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, kabilang na ang mga ilang persons with disabilities. Sila ay nagsilbi bilang mga guro sa kanilang mga komunidad sa loob ng 3 buwan. Bawat isa ay nakatanggap ng 6,390 kada buwan na may kabuuang 19,107 para sa sabing panahon. Ayon kay Labor Minister Muslimin Bapa Mos Gisema, mahalagang kilalanin ang ambag ng mga Islamic educator sa pag-unlad ng rehiyon. Binigyan diin naman ni Director General Dato Surab Abu Tasil Jr., ito ay pagkilala at suporta ng pamahalaan na mahalagang ambag para sa mga guro sa rehiyon.
Lubos naman ang pasasalamat ng mga guro o mga asatiz sa tulong na kanilang mga natanggap. Inaasahan din na magkakaroon ng kahalintulad na programa sa island provinces ng naturang rehiyon. At yan ang report mula dito sa SGA. Ito si Morsi Diaman para sa Arangkada Balita. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama Bangsamoro. At yan ang report mula dyan sa may special geographic area kay radyo natin na Morsida Giamana, kaugnay sa 321 na ipinamahagi sa mga Islamic teachers mula sa ahensya ng Ministry of Labor and Employment or Molibarm sa pamahala ni Dato Muslimin Gisema or Bapamos. Labing 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Search What Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Bagolayin Clinic na matatagpuan sa may Quimpo, Baguados, Cotabato City. At para sa iba pa nating mga balita, tiniyak ng MSSD ang patuloy na suporta sa pangunahing pangangailangan ng 530 internally displaced person or IDPs sa mga bayan ng Nabalawag sa pamagitan ng pamahagi ng family food packs at iba pang pangangailangan na isinagawa noong ika-7 sa buwan ng Abril hanggang ika-8 taong kasalukuyan. Bawat pamilya ay nabigyan ng food packs na naglalaman ng dilatang pagkain at kape. Kasama rin sa ipinamahagi ang jerry cans na ginagamit sa water rationing upang tugunan ang kakulangan sa tubig sa komunidad. Kasabay nito, inilunsad ang Community Mobile Kitchen mula sa World Food Program na magsisilbing agarang tugon sa kagutuman sa panahon ng sakuna or sa panahon ng sakuna. Patuloy ang MSSD katuwang iba't ibang partners agencies sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng mga IDPs bilang suporta sa kanilang unting-unting pagbabalik sa normal na pamumuhay. 14 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Nagsagawa ng Active TV or TB Active Case Finding ang Integrated Provincial Health Office or IPHO ng Maguindanao. Katuwang ang PBSP, Municipal Social Welfare Office, Municipal Health Office at Rural Health Units ng Dato Udin Sinsuata. Ang nasabing aktibidad ay ginanap ngayong araw, ika-13 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan sa Municipal Cover Court ng bayan ng Dato Udin Sinsuata, Maguindanao del Norte. Layunin ng inisyatibong ito na matukoy at matulungan ang mga individual na may aktibong TB upang mabigyan sila ng agarang suporta at maayos na medikal na atensyon sa loob ng kanilang mga komunidad. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Dato Udin Sinsuata, Maguindanao del Norte sa pamumuno ni Mayor Abdul Main P. Abbas sa lahat ng mga katuwang at volunteers na nagbigay ng kanilang oras at serbisyo para sa ikakabuti at kalusugan ng kanilang nasa sakupan. 13 minuto. Makalipas ang alas 4 ng hapon, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten,
elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitwi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitwi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitwi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan ay hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko ada hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko dia ko pagkabati sa Quran kaya di ko gele sa mapya nakyogo na makele ko pon
Makaili ko po sa mga laga ang mga manisan. Ano nang tabuhan bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapaterunan ka na mapiyaye ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunang kayo ito baba, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya, tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sensuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah, nanalmo ko. Namagudasukal, nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness and every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 26 na minuto. Makalipas ang alas 4 ng hapon, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Arangkada Balita. Samantala, nasa line 2 or nagbabalik si radyo natin Mercida Giaman mula dyan sa Special Geographic Area. Yes, Arangkada muna. Isang vehicular incident ang naganap sa Barangay Pagangan sa bayan ng Aliosa, North Cotabato. Ito ay kinasasangkutan ng isang Toyota Hilux Conquist na may plakang LAD 5757. Batay sa paunang investigasyon, ang naturang sasakyan ay nawalan umano ng kontrol habang binabaybay ang kalsada sa nasabing lugar. Dahil dito,
ito ay bumangga at bumaliktad na nagdulot ng pinsala sa sasakyan at posibleng naglagay sa panganib sa buhay ng mga sakay nito. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng lokal ng pamahalaan sa nasabing lugar at ng rescue team upang magbigay ng paunang lunas at tiyakin ang kaligtasan ng mga biktima. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kung ano ang posibleng sanhi o ng naturang insidente at kabilang na rin ang mga pagkakakilanlan ng mga sakay nito. At yan ang report mula dito sa SGA. Ito si Morshid Yaman para sa Arangkada Balita. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama Bangsamoro. At yan ang report mula dyan sa may special geographic area kay radyo natin na Morshid Yaman. 27 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa iba pa nating mga balita, opisyal nang itinalaga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte bilang Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban. Ayon pa kay Senator Robin Padilla, si Duterte ay pinangalanan bilang acting president ng partido noong Hunyo matapos na umalis sa pwesto si Padilla at tumutok sa kanyang trabaho bilang senadora. Sa isang Facebook post noong araw ng Sabado ng gabi, April 11, taong kasalukuyan, inanunsyo ni Padilla na opisyal ng manunungkulan na bilang Pangulo ng partido si Duterte. Si Basti ang Executive Vice President ng PDP laban bago maging Pangulo. Dalawamputsyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na hinimok ng Department of Migrant Workers ang mga Filipino sa Lebanon na samantalahin ang government repatriation effort kasabay ng pagtindi ng atensyon sa mga atake o pag-atake ng Israeli forces sa nasabing bansa. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa Lebanon dahil para himukin na ang pamahalaan ang voluntary repatriation ng overseas Filipino workers pauwi ng Pilipinas. Sa datos sa Department of Foreign Affairs or DFA ay libu-libong Filipino ang kasalukuyang nasa Lebanon. Handa namang tumulong ang DMW sa mga Filipino sa Lebanon at iba pang bahagi ng Middle East na magpapalista para sa repatriation at inihanda naman ang charter flight ng pamahalaan. 30 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Suportado ng Philippine National Police ang panawagan para sa mas mahigpit na mga hakbang laban sa fake news at online disinformation habang patuloy din pinaigting ang monitoring sa cyberspace kasabay ng regulasyon sa social media. Ito ay kaugnay ng inisyatiba ng Presidential Communication Office at Department of Information and Communication Technology na nagpadala ng liham sa Meta Platform Incorporated, parents company na Facebook, upang palakasin ang mga pulisiya laban sa peking balita at iba pang mapaminsalang content. Ayon sa PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat may umiiral ng patakaran ng Facebook at iba pang platform, hindi pa ito sapat dahil sa dami ng kumakalat na maling impormasyon araw-araw. 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten,
elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bye, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani man na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na brahal sikap pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya di ko gere sa mapya nakiog ko na makele ko pon
makaili ko po sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan ba pa? Kaadin na katawang ko. Nang papatalunan ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. So lang, eye care clinic. Matunang kayo ito baba pa, katawan ka yung dawalalan. Maya ba sa pagkambitya, tanan na mapakaya daun ka sa aki, kabaungan ko na mag. Luka buanga sa second floor, Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah, nanalmo ko. Namagudasukal, nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay ka na doon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita! Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapulungan. 41 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Para sa iba pa nating mga balita, maglulunsad ang transport group na Manibela
ng 3 araw na transport strike simula ika-15 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan. Ayon pa sa pahayagan nitong Lunes, uminit ang issue dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo na umabot na sa historikong mataas sa Pilipinas matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran noong Pebrero 28 at ang pagharap sa mahalagang Strait of Hormuz sa trapiko ng langis ng Tehran. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi sapat ang oil price rollback at may mga karagdagang hakbang na ipapatupad ng gobyerno dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina. Malaki ang nababawas sa kita ng mga tsuper ng pampublikong sasakyan araw-araw. Apat na 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, siyam na opisyal ng Philippine National Police Academy ang inirekomenda ng Directorate for Investigation and Detection and Management na sa ilalim sa pre-charge investigation na kaugnay ng sinasabing hazing ng ilang kadete. Ang sinasabing insidente ng hazing ay kinasasangkutan ng hindi bababa sa 22 Philippine National Police Academy freshmen na nagtamo ng paso at mga sugat matapos sumanong malantad sa halo ng dream cleaner at muriatic acid sa loob ng kanilang barracks sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite noong ika-3 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan. 3 sophomore cadet ang tinukoy na responsable sa insidente at inaresto makalipas ang 4 na araw. Sa hiwalay na pahayag nitong noong araw ng Linggo ng gabi, sinabi ng PNP na may 4 pang kadete na natukoy bilang direktang sangkot sa umano'y hazing, ngunit hindi pa inilabas o inilalabas ang kanilang mga pangalan at detalye. Hindi pa rin nilinaw ng PNP kung nasa kustodiya na ang 4 na karagdagang tinukoy na sangkot na sa nasabing insidente. Apat na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Tama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 45 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLI-BARM sa pamahala ni Minister Dato Muslimin Gisema Orbapamos at sa kanilang General Director Dato Suraba Butazil Jr. at hati din sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. 45 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at samantala nagbabalik si radyo natin ang Morsida Gyamad mula dyan sa may special geographic area. Si Arangkada muna. Patay na nang dumating sa ospital ang 11 anyos na bata na manlalaro mula sa Lamitan City sa Basilan matapos na siya ay mabilaukan habang kumakain ng hapunan sa loob ng kanilang room sa Mac Ali Memorial Elementary School sa Parang Maguindanao del Norte kagabi. Batay sa kanyang attending physician na si Dr. Abdul Nasif Bilao ng Iranon Provincial Hospital, nasa 40 minuto bago dalhin sa emergency room na nakaranas ang pasyente ng hirap sa paghinga habang kumakain at kalaunan ay nabulunan. Agad naman sinubukan ng mga kasamang nurse na alisin ang nakabara na sa daanan ng kaniyang lalamunan.
sa pamamagitan ng manual na clearing. Subalit hindi ito naging matagumpay. Dahil dito, ayon kay Dr. Bilao, isinugod ang pasyente sa pinakamalapit na ospital kung saan ito ay dumating na wala ng pulso at agaw hininga na at kalaunan ay binawian ng buhay. Iginiit ni Dr. Bilao na walang anumang palatandaan ng food poisoning tulad ng pagsusuka, pagtatae, lagnat o pagdurugo. Dahil dito, nilinaw niya na walang kinalaman ang pito-pito sa nangyaring insidente. Sa halip, binigyan diin ni Dr. Bilao na ang sanhi ng trahedya ay pagkabulunan, isang pangyayaring maaaring maiwasan kung may sapat na kaalaman sa tamang paraan ng pagkain at basic life support. Nananawagan naman ang mga doktor na itigil ang pagpapakalat ng maling impormasyon at pairalin ang responsableng pagbabalita upang maiwasan ang kalituhan sa publiko. Samantala, patuloy namang nakaantabay ang Provincial Disaster and Risk Reduction and Management Office Maguindanao del Sur kasama ang Philippine Red Cross Cotabato City Chapter bilang medical support sa unang araw ng Barma Amit 2026 na ginaganap sa Parang Maguindanao del Norte. Layunin ng kanilang presensya na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga atleta na kalahok sa pamamagitan ng agarang pagtugon sa anumang medical na pangangailangan habang isinasagawa ang kompetisyon. Ayon sa mga ito, mananatiling nakaantabay ang kanilang hanay sa buong durasyon ng palaro upang masiguro na mabilis na emergency response at maayos na magbibigay ng serbisyong medikal sa mga kalahok. At yan ang balita para sa Arangkada Balita. Ito si Morsid Yaman. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama pangsamoro. At yan ang report mula dyan sa may special geographic area kay radyo natin na Morsid Yaman. 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita na recover ng mga otoridad ang malaking bolto ng war materials sa liblib na barangay sa Marugong, Lanao del Sur. Ayon kay Brigadier General Yasser Bara, Commander ng Army 101st Infantry Brigade, nadiskubre ng mga sundalo sa ilalim ng 64th Infantry Battalion ang war materials noong araw ng Sabado sa Barangay Pabrika na dating inukupan ng Dawla Islamiyah Multi Group kasunod ng 2027 Marawi City Siege. Kabilang sa mga na-recover ang 52 barrels para sa .50 calibre sniper rifle, isang propellant cartridge para sa .50 caliber rifle, 5 Barrett sniper rifles. At iba pang armas, ani panibara, wala ng remnant ng DIMG sa lugar o sa bisinidad sa oras ng pagkakadiskubre ng war materials. Ngunit kasalukuyang pang sinisiguro ng mga sundalo ang lugar para sa kaligtasan at makadiskubre ng mas maraming nakatagong gamit. 50 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Maaring mga ilangan ang Department of Agriculture o DA ng karagdagang 40 bilyon na pundok kapag nagpatuloy ang krisis sa langis sa bansa. Isiniwalat ni DA Secretary Francisco Chioroller Laurel Jr. na kapag tumaas ang presyo ng fuel, mayroon lamang itong 150 million fund fuel subsidy at 10 million or 10 billion presidential assistance to farmers and fishermen para gamitin. Labing 51 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa ating panghuling balita.
Nagasiuwian ang mga delegasyon ng United States at Iran nang walang naging kasunduan para sana sa pagpatigil o pagtigil ng digmaan sa pagitan ng US at Iran. Nagmeeting ang dalawang panig ng hindi nagkita sa isang lamesa kundi sa paglalakad ng mga opisyal ng Pakistan patungo sa pabalik sa kanilang silid ng mga delegasyon. Binubuo ang delegasyon ng Iran ng 71 katao na pinamunuan ni Iran Ambassador Abbas Araghchi at Iran Parliament Speaker Muhammad Bagher Galibaf, habang pinamumunuan ni US Delegation Vice President J.D. Vance. Ipinahayag ni Vance na wala ni anumang napagkasunduan sa pagitan ng dalawang bansa sa ilang mahalagang kondisyon ng magkabilang panig. 52 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita. Ang ating arangkada balita ay atid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation nasa pamahala ni Manager Abidin A. Ali. At hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 53 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng ating butihing station manager at sa aming admin officer KBP licensor PB Jawaril at sa aming news head Miss Noronisa Mamital Kusin at sa aming mga media technician at sa aming reporter mula dyan sa may special geographic area Radyo Natin Morsida Gyamada. Ako po ang inyong nakasama Radyo Natin Caroline Abbas. Magandang hapon na Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Yung trabaho sa Department of Energy. Kaso hindi nakumbinsi ang Senadora Manang Aimee. Yun yung pagkakataon niya na kaharap si Secretary Garin dahil matatanda yung unang hearing pa lang ng Protect Committee, Senator Lauren Legarda naman ang naalibadbaran doon sa mabagal at walang kabagalang pagkilos ng Department of Energy. Gusto ko yung ginamit mo, naalibadbaran. Oo, nako. Mainit ang mata ng mga senador kay DOE Secretary Garin. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Balik sa inyo, Mr. Trace. Oh, di ba? Naalibadbaran na daw ang mga senador. Pambihirang yan. Ano? Ay, nako. Tingnan nga natin. Ano ba to? Flash ba to? No, not flash. Okay.
Regular. Lalaki patay sa pamamaril sa Calamba, Laguna. Idatay mong balitang yan. RH27, Noche Kakas, Noche. Miss Taya, Talakay Ray, patay itong isang lalaki matapos barilin ng isang bisita ng kanyang living partner sa barangay Punta, Calamba City sa lalawigan ng Laguna. Binawian ng buhay sa ospital ang biktima si alias William. Habang target naman sa hata pursuit operation ang suspect na si alias Marvin. Ayon sa report, naabutan ng biktima o suspect sa loob ng bahay ng live-in partner nito. Nagkaroon umano ng diskusyon, gulo sa loob ng bahay hanggang sa nauwi sa pamamaril ng suspect na bisita lang sa lugar. Matapos ang krimen, dali-daling tumakas ang suspect, dala ang di pa batid na kalibre ng baril. Ayon sa witness, 2 linggo na umano silang hiwalay ng naturang biktima. Arit sa 27 na doon sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala na uwi sa riot ng magkabatuhan ng bote sa demolisyon sa 300 kabahayan sa Panday Creek, Barangay Palingon, Tipas, Taguig City. At ayon sa Wawa Fire Stations, 6 na katao mula sa demolition team ang nasugatan. Kaya naman pinaresto na ni Taguig City Police Chief Colonel Julius Anyanuel